Isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay narito ngayon sa pagpapatuloy ng atin pong Bible Seminar, Paglapit kay Kristo Bible Seminar. At ang gabing ito, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral at atin pong itutuloy ang part 2 ng atin pong pag-aaral sa gabing ito. Kaya akin pong wini-welcome lahat po ng nasa Zoom app at ganoon din po ang sumusubaybay sa Facebook live streaming. Tayo po ay patuloy na nag-aaral ng mga dakilang katotohanan ng kaligtasan na atin pong nakamit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, samahan niyo ako na atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pag-awit ng atin pong theme song, ang Ligaya ng Buhay kung kilala mo si Kristo. Atin pong ihanda ang atin pong pag-awit ngayon. Ligaya ng kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng kung siya'y tayo po ay magpatuloy sa panalangin. Tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami sa sandaling ito ng inyong pong pag-ibig at kapahayagan ay amin pong matagpuan sa gitna ng aming pag-aaral at kami ngayon ay patuloy na makaunawa ng mga katotohanan ng iyong ipinagkakaloob sa amin. Marami pong salamat o Diyos sa kadakilaan ng iyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na atin pong na ito ay nagkakasama-sama. At alam ko po na ang mga salita ng Diyos ay patuloy po na binubuksan sa ating kalagitnaan ngayon. At sa atin pong pagsasama-sama ay naniniwala akong ang Diyos ang siyang kabahagi sa atin pong kalagitnaan. Kaya sa pagkakataong ito, akin pong inaanyayahan kayo na kayo po ay makasama ko sa atin pong pag-aaral sa sandaling ito.
Tayo po ay magpapatuloy sa ikalabing-anim na paksa na atin pong bubuksan sa gabing ito. At ito'y walang iba kundi ang katotohanan ng napakagandang pangakong ito na ibinigay ng Diyos sa atin. At sa atin pong pag-aaral sa paglapit kay Cristo Bible Seminar, ay atin pong tatalakayin ang Kristiyanong pagkakatiwala. Ito po ang ikalabing-anim na paksa mula nang tayo po ay nagpasimula. At ito po ay napakaganda sapagkat dito ay tinatalakay natin ang isang napakaliwanag na katotohanan tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nang tayo ay tinawagan ng Panginoon sa kaligtasan at tayo ay tumanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ngayon ay nagkaroon ng pagkakataong matawag bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, ginawa niya tayong kasamang katiwala ng Panginoon. Kaya nga sa pagkakataong ito ay atin pong pag-uusapan sa atin pong pag-aaral ang paksang ito, ang Kristiyanong pagkakatiwala. Tandaan natin ang ilang mga bagay sa pagpapasimulang ito. Nang likhain ng Panginoon ang sanlibutan ito at ang lahat ng narito kabilang ang tao, ginawa ng Diyos na ang tao ay kanyang katiwala. Ngunit natagpuan natin na dahil sa kasalanan, nawala ang pagkakatiwalang ito, ang pamamahalang ito na ibinigay ng Diyos sa tao. Kaya nga, ngayon natagpuan natin na tayo ay napapanginoon. Tayo rin ay sumusunod sa bagong tagapamahala ng sanlibutan ito. Ito ay walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Kaya nang si Kristo ay namatay doon sa krus, kanyang ni-restore o ibinalik ang pagkakatiwala sa atin. Yayamang tayo ngayon ay kanyang mga anak. Kaya atin pong pagpapatuloy mula dito ang ating pag-aaral. Sabagat kung makikita natin ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, napakaganda ng pagkataong kanyang binubuksan sa atin bilang kanyang mga katiwala. Kaya't ating sundan ang ating pong pag-aaral. Kanino ang lupang ito at lahat ng mga narito? Ito ay mababasa natin sa Awit 24 verse 1. Ganito po ang sinasabi ni David. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So, wala pong ibang bagay na hindi pag-aari ng Diyos dito sa sanlibutan ito. Lahat ng narito ay sa Panginoon. Lupa, hayop, at ganun din ang mga tao. Tayong lahat ay nanggaling sa kamay ng Diyos. At ang ating existence sa mundong ito ay dahilan sa panukala, orihinal na panukala ng Diyos na tayo maging tagapamahala ng kanyang mga nilalang. Kaya makikita natin wala tayong sariling pag-aari sa sanlibutan ito. Kanino ibinigay ng Diyos ang pamumuno o pamamahala sa sanlibutan ito at lahat ng matatagpuan dito? Ito po ang sabi sa atin ni David din sa awit 8:4 hanggang 8. Ang sabi niya sa kanyang awit, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. So, sino daw tayong tao para alalahanin at kalingain ng Panginoon? Verse 5, gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa sa Diyos. At siya'y pinutungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. Isipin niyo po ang napakagandang panukala ng Diyos. Ang nilikha niya ang tao, binigyan niya tayo ng kalwalhatian at karangalan. Sapagkat ito yung magandang panukala ng Diyos. Ito pang patuloy, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. So lahat, walang ibang tagapamahala ang Diyos sa sanlibutan ito kundi tayong kanyang mga nilikha. At ito ang sabi sa ni David, sa ilalim ng kanyang mga paa ay nilagay mo ang lahat ng mga bagay, lahat ng tupa at baka,
Kaya hindi ng mga hayop sa parang, mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, anumang nagdadaan sa mga daanan, nagdaraan sa mga daanan ng dagat. Ito ay napakagandang katotohanan. Simple lang ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, kaibigan. Ang mundong ito ay pinagkaloob ng Diyos na pamahalaan nating mga tao. Sino ang nagsabing umangkin ng pamamahalang ito nang tuksuhin si Jesus sa ilang? Meron daw umangkin. Ibig sabihin, sa English ay ginamit yung salitang usurp, inagaw, ng may pagdaya. At ito ang sabi sa atin sa Lucas chapter 4 verse 5 to 6. Pagkatapos ay dinila siya si Jesus ng dyablo sa isang mataas na lugar. At ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kalwalatiang ito sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. So na kanino raw sa pangkasalukuyang kalagayan, ang paghahari, ang pamamahala sa sanlibutan ito, sa dyablo. Hindi panukala ng Diyos na ibigay ito sa masamang anghel na ito. Panukala lamang ng Diyos na ang pamamahala, ang pamumuno sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay sa kanya ring nilikhang tao o nilalang na tao. Yun ang ating mababasa sa Genesis 1:27 at 28. At ito ay napakahalagang kamulatan para sa atin. Napakahalagang pagkaunawa ng katotohanan ito. Ngunit dahil sa kasalanan, nawala ang pamumunong ito, ang pamamahalang ito sa atin. Ngunit may panukala ang Diyos para sa bagay na ito. Sa paglikha, inilagay ng Diyos ang tao na mamamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Nabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Nang magkasala si Adan at Eva, nakabkam ni Satanas ang kapangyarihan ito at naging prinsipe ng mundong ito. Kaya nga sa langit, nung mga bago pa dumating si Jesus, nagkakaroon siya ng representation sa mga sanlibutan na nagkakaroon ng pagtitipon doon. Kaya ito ay isang malaking pagkakaiba ngayon sapagkat ating na unawaan na ang tao ang sadyang inilagay ng Diyos na tagapamahala niya sa kanyang mga nilalang. Anong halaga ang ibinayad ni Kristo upang tubusin ang sangkatauhan? Sinulat ni Pedro ang katotohanan ito. Sa 1 Peter o 1 Pedro 1:18 hanggang 19. Ito ang sabi sa atin ng mga talata. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Verse 19, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So, ano daw po ang halaga ng pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus? Ang sabi sa atin, ang halaga ay walang iba kundi ang dugo ni Kristo. At ito'y sadyang napakamahal. Kumbaga, priceless, walang sukat na halaga. Hindi kayang matapatan ng sino man. At ito'y napakahalaga, mga kaibigan. Kaya sa katotohanan ito, ibinigay sa atin ng salita ng Diyos ang katotohanan na meron ding panukala ang Diyos, bagamat
na walang pamamahala sa tao nang ang tao ay magkasala, may panukala pala ang Diyos na ibalik ang pamamahalang ito sa ating mga tao. Lalong-lalo na yung kinikilala si Jesus na Panginoon ng kanilang buhay. At ito po ay napakahalaga na bagay na dapat nating maunawaan. Kailan binayaran ang walang kapantay na halagang ito? Kailan nangyari yung pagbabayad sa atin? Sa aklat, sabi sa atin, sa aklat ng Juan 31 verse 32, ay malinaw na ipinagkaloob sa atin ang kapahayagang ito. Ito ay galing sa mga salita ni Jesus at ito'y kanyang ipinahayag sa kanyang mga alagad upang maipaunawa sa kanila kung ano ang magandang panukala na kanyang nais mangyari sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa John 12:31 at 32, sinasabi, ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito. Ito yung panahon na si Jesus ay malapit ng maipako sa krus. Ngayon, ang pinuno ng sanlibutan ito. So, ang sabi, pinuno ng sanlibutan ito ay palalayasin. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa aking sarili. So, ito yung nangyari doon sa krus. Ang kabayaran ng pagtubos na ginawa ni Jesus sa mga nagkasalang tao sa sanlibutan ito, maging ang mga bagay sa sanlibutan ito ay muling tinubos ni Jesus, ibinalik sa kanya rin naman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ang umangkin sa pamamagitan ng pandaraya na walang iba kundi Satanas ay hinatulan na o tinalo na doon sa krus. Kaya nang sumigaw, matandaan niyo mga kaibigan, nang sumigaw si Jesus doon sa krus, it is finished. Natapos na. Ang ibig sabihin nito, wala nang pagkakataon pa na ang dyablo ay sumira sa katubusan at kaligtasan na kanyang ginawa na sa pamamagitan ng pagtubos. Ang kamatayan niya doon sa krus. Kaya dito, ipinaunawa niya sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, ang napakagandang panukala ng Diyos para sa ating buhay. At ito ay dapat nating pahalagahan. Bunga ng nangyari sa krus. Sino ba ang kabilang sa mga Kristiyano? Yung mga mananampalataya. Ano ang sabi po sa atin? Unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20. Ito ang sinasabi sa atin. Sino ang kabilang doon sa pagtubos na ginawa ni Jesus sa kanyang kaligtasan sa krus, pagliligtas sa krus. 19, hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? So ngayon, sinasabi sa atin ni Pablo na ngayon tinanggap natin ang Panginoon, hindi na tayo ay tinubos na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang ating katawan, nagsisimula sa atin, ang ating katawan ngayon ay nagiging tahanan o templo ng Espiritu Santo o Banal na Espiritu. Bakit ito nangyari? Sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. So tayo'y nabayad na yung ating pagkakahulog sa kasalanan. Yung ating estado inalis na. Tayo hindi na karapat-dapat na hatulan ng kamatayan sapagkat meron nang namatay. Tayo tinubos na ng mahalagang dugo ni Jesus at inalis na kay Satanas ang pamamahala sa sanlibutan ito. Sa pamamagitan ni Kristo, siya na ang Panginoon at kanyang ibinibigay sa mga sumasampalataya sa kanyang pangalan
ang pamamahalang ito. Kaya ito'y napakahalaga, mga kaibigan. Paano kikilalanin ng mga Kristiyano ang pag-aari ng Diyos? Paano nga ba natin kikilalanin ang mga bagay na pag-aari ng Diyos? Ito ang sabi sa atin. Unang Korinto 10:31. Kaya't kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, paano natin kikilalanin? Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Underline natin yung salitang ikaluluwalhati ng Diyos. Ito yung keyword. Sa lahat ng ating ginagawa ay magbibigay tayo ng kalwalhatian sa pangalan ng Diyos. At ito'y napakahalaga. Kayo na sumusubaybay sa Facebook live streaming at ganoon din po sa Zoom app. Ipinapahayag sa atin na ang dapat nating gawin sa lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin, pansamantala, at yun ang nais kong sabihin, pansamantalang ipinagkakatiwala sa atin, ay gawin natin ang lahat upang magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Maging ito'y sa ating katawan, maging ito'y sa ating mga pag-aari, okay, pag-aaring material, maging ito'y sa ating mga bagay pa na ipinagkaloob ng Diyos, ang ating pong kapaligiran, ang ating panahon, ang ating kalusugan, marami pang iba. Lahat ito ay pagkakatiwala lamang ng Diyos at dapat natin pahalagahan, kilalanin ang Diyos sa lahat ng mga pagkakatiwalang ito. Sapagkat isa lang ang sinasabi, siya ang may-ari. At tayo, yan po, kanyang mga katiwala. Ngayon, tingnan natin. Ano pa ang unawa sa atin? Ano ang hinihingi ng Diyos sa mga nananalig o nananampalataya bilang kanyang mga katiwala? Ano po ang sinasabi sa atin? Ito po ang sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto 4:2, sinasabi sa atin, bukod dito, kailangan ang mga katiwala kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. At ito ang simple at payak na pangungusap tungkol sa ating kalagayan. Ito ang hinahangad, itong hinahanap ng Diyos. Ang kanyang mga katiwala, ako at kayo, at ang mga nananampalataya sa Panginoon. Lahat ay hinahanap ng Diyos ang katapatan sa pagiging katiwala. Hindi katiwaldas o hindi mga katiwala na walang pakialam. Sapagkat itong mga bagay na ito ay pag-aari, pansamantalang ipinagkaloob ng Panginoon sa ating buhay. At ito ay napakahalagang pagkakatiwala sa atin. Ang pagpapatuloy, sinasabi sa atin, ano ang ating pangunahing responsibilidad bilang mga katiwala ng Diyos? Sa 2 Korinto 5:20, ito ang sinasabi sa atin, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kaya't kami nananawagan sa pangalan ni Jesus na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa pangunahing gawa na ninanais ng Diyos o responsibilidad bilang mga katiwala, hinihilingan ng Diyos na tayo ay magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Inang una, na tayo ay maging dahilan ng pakikipagkasundo o pagbabalik loob ng iba patungo sa Diyos upang kanilang makilala na ang Diyos ang kanilang Panginoon, ang Diyos ang kanilang tagapagligtas, at sila naman ay maging kanyang mga anak at katiwala sa lupang ito. So ito yung unang responsibilidad, ang pagsaksi ng katotohanan.
Dapat hindi tayo, dapat ay hindi tayo natatakot na ibahagi ang katotohanan ito sa iba. Sapagkat ito yung naisin ng Panginoon bilang tayo'y katiwala. We are stewards of the truth. Tayo ay katiwala ng Diyos sa mga katotohanan. At ito ay napakahalaga. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Ito ay napakahalaga. Kanino natin ipaglilingkod ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos? Yung mga pag-aaring ito na pinagkaloob ng Diyos ay para lamang sa ating sariling paglilingkod. Kanino? Ninanais ng Diyos na ito'y ating ipaglingkod. Unang Pedro Kapitulo 4, talatang 10. Ang sabi sa atin, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod natin ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So sino po ang dapat recipient ng pagkakatiwalang ito? Ang iba. Okay po? Ang ating kapwa. Totoo na tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan ito at ng pamamahalang ito. Hindi natin ito i-hoard. Gagawin natin sa ating sarili lamang. Sapagkat iba ang panukala ng Panginoon. Ang pagyamanin ang kaloob na ibinigay sa atin, ang pagkakatiwalang ipinagkaloob sa atin, ang mga pag-aari ng Diyos na kanyang pinagkaloob sa atin upang ating pamahalaan, na ito'y makapaglingkod sa benepisyo ng ibang mga tao. Kaya sa lahat ng aspeto, ating kinikilala ang kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Ano ang dapat nating iwasan bilang tapat na katiwala ng Diyos? At ito ay isang mahalagang hamon sa bawat katiwala ngayon. Ito ang dapat nating iwasan. Ano ang sabi po sa atin? Sa unang Korinto 6:20 o Timoteo, at ito'y sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Kaibigan, ikay pinagkatiwalaan ng Diyos. Nais kong sabihin sa iyo ngayon, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. May tandaan natin na ang kaaway ng Diyos ay hindi palubusang nawawala sa sanlibutan ito. Tayo'y nananahan sa teritoryo ng kaaway. Tayo'y nananahan sa makasalanang mundong ito. Ang kailangan natin ay pag-ingatan ang pagkakatiwalang ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano ang ugat ng lahat ng kasamaan na dapat iwasan ng mga tapat na katiwala? At dito sinusubok ng Diyos ang maraming tao tungkol sa katotohanan ito. Yung dapat iwasan ng isang tunay na katiwala. At ito ang sinasabi sa atin ngayon. Unang Korinto 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ibang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Napakalungkot isipin ng isa ay malalayo o mawawaglit sa pananampalatayang kanyang pinasimulang tanggapin kay Kristo. Lahat ng bagay ay nakamit natin ngayon sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang ating buhay, ang lahat ng mayroon sa atin ay kaloob lamang ng Diyos, maging ang ating kaligtasan. Ngunit dahilan sa mga bagay ng sanlibutan ito, tinatamo natin, ngayon, nakikita natin na yung mahalagang tools, kagamitan na ibinibigay ng Diyos sa atin upang tayo ay maglingkod. Sa halip na magbigay kalwalhatian sa Kanya, sa atin na uuwi. Nagkakaroon tayo ng attachment, pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa kayamanan. Ito ang ugat ng maraming
pagkabigo, kalungkutan, at pagkawaglit o pagkawala sa pananampalataya. Sa paghahangad na gusto nilang magkaroon ng higit pa. Sa paghahangad na magkaroon ng ganong mga bagay para sa kanilang sarili. Ay ano po, nawala sila sa pananampalataya. Isang bagay ang dapat nating tatandaan, mga kaibigan, na hindi masama ang pera, hindi masama ang kayamanan. Maraming mga anak ng Diyos, pinagpala ng Diyos ng kayamanan sapagkat sila'y mapagkakatiwalaan, tapat na katiwala. Ngunit, ang pera ay ipinagkaloob ng Diyos, o ang kayamanan ay ipinagkaloob ng Diyos upang maging kagamitan, kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos na tayo ay makapaglingkod upang patuloy na sumulong ang pagsaksi ng magandang ng ebanghelyo, ng magandang balita, ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sa kapasyahan na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ngayon, gamitin natin ang mga bagay, ang ating kaisipan, na tayo ay magbibigay luwalhati lamang sa ating Panginoon. Sapagkat sa pagkakataon na tayo ay nawawala doon sa tunay na direksyon, sa halip na kaligayahan, ang ating tamuhin dahilan sa mga kaloob na ito ay kalungkutan ang ating matatagpuan. Kaya ang sabi, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito ang pahayag na ipinagkaloob sa atin. Sa ano tayo nagkakasala? Kapag hindi natin sinusuportahan ang iglesia ng Diyos ng mga ikapo at mga handog. Sa ano tayo nagkakasala? Sapagkat tayo biniyayaan ng Diyos ng kayamanan. Sapagkat tayo biniyayaan ng Diyos ng salapi. Kapag tayo ay nakatanggap nito, kanino tayo nagkakasala? Saan tayo nagkakasala? Sa Malakias chapter 3 verse 8-10, ganito ang sinasabi ng propeta ng Diyos na si Malakias. Ito ay mula sa mga salita ng Diyos. Ang tanong ng Diyos sa ating mga tao ito, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Kaya bang nakawan ng tao ang Diyos? Pag inisip natin pagnanakaw, kagaya ng konsepto, na pumapasok sa ating bahay, kinukuha ang ating pag-aari at tumatakas. O kaya ay kinukuha ang hindi kanyang pag-aari. Ngayon ang tanong, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Sabi ng Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Maaring isipin na imposible, Diyos, pagkatapos ang tao. Pero ang sabi, ninanakawan ninyo ako. Ngunit ang tanong ng mga tao, paano ka namin ninanakawan? Ang sagot ng Diyos, sa mga ikapo at mga handog. Sa panahon ng pandemic ngayon, ang pangangailangan ng pagsulong ng gawain ng Diyos ay lalo ng higit na kailangan. Sa pagkakataon na ang Diyos ay nagbigay sa panahon ni Malakias, ang bayan ng Diyos ay sinumpa ng Diyos. Na pat ang kanilang mga kaloob na tinanggap sa Diyos ay nawawala lang sapagkat isang bagay lang ang kanilang ginagawa. Sa halip na magbigay ng kalwalatian sa Diyos ay para sa kanilang sarili. Pansariling pangangailangan ang kanilang iniisip. Ano ang sabi sa atin? Sa mga ikapo at sa mga handog, ninanakawan natin ang Diyos. Verse 9, kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa.
So hindi lang isang tao, hindi lang pulutong ng mga tao, kundi ang buong Israel. Hindi sila mga katapat na katiwala. Kaya kahit sila kumikita, nawawala. Kahit sila pinagpapala, kulang pa rin. Bakit? May mga bagay ang Diyos na kanilang kinukuha pa rin. Hindi na sa kanilang sarili. Bakit po? Ang ito po ay pag-aari ay para sa Diyos. Pag-aari ng Diyos. Ito ang sabi sa verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Anong gagawin ng Panginoon? Sa totoo lang, ito lang ang utos ng Panginoon na may kasamang challenge, hamon. At ano yung hamon? Doon sa huling bahagi, ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako. Sa ibang version sa English, sabi, test me, try me. Kaya ba nating subukin ng Diyos? Mapapatunayan ba natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako? Ito ang sabi sa atin ng Diyos. Pagpapatuloy ng verse 10, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na lugar nakalalagay. Kaibigan, ang sabi ng Diyos, kapag iyong binigyan ng kaluguran, niluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik ng hindi mo pag-aari. At ano yung hindi mo pag-aari? Sa mga salapi na iyong kinikita sa araw-araw, ito'y walang iba kundi ang ikasampung bahagi o ikasampung bahagi. Lahat ng ikasampung bahagi ay pag-aari ng Diyos. At kapag hindi mo kinuha, kapag hindi mo ibinalik sa tamang lugar ng patutunguhan, ang ikasampung bahaging ito, ating ninanakawan ang Diyos. Ano po? Ating ninanakawan ang Diyos. At hindi tayo nakakapagbigay ng lugod sa Kanya. Pero hindi lang doon nagtapos. Ang ikasampung bahagi, pag-aari ng Diyos. Isipin niyo po ang kaloob ng Diyos. Sabihin natin, para sa isang tao, ano ang kaloob ng Diyos? Buhay, lakas, kalusugan. Mayroon ba tayong ginawa para magkaroon tayo ng buhay? Magkaroon tayo ng
Okay po, magandang gabi. Tayo po magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Tayo po inaantala ng mahaba-haba dahil sa unstable na connection. Kaya nais ko pong ipagpatuloy ang atin pong pag-aaral sa sandaling ito. Sa naiwan natin na atin pong talata ay walang iba kundi ang nakita natin kanina ang mga salita ng Panginoon sa Malakias chapter 8 verses 3 hanggang 10. 8 to 10. At ito ang panukala ng Panginoon na nais mangyari sa bawat kinikilala ang Panginoon na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa sandaling ito. Balikan lamang po natin ang atin pong talata. So, ang pangako ng Diyos sa mga susubukan siya na kanilang Panginoon ay payak o simple lang mula sa kanyang pangako. Bubuksan niya ang langit, ang bintana ng langit, at ibubuhos ang isang pagpapala na wala akong sapat na kalalagyan. Kaya yung mga karanasan ng mga taong naging tapat sa kanilang pagiging katiwala, hindi lamang sa salapi, kundi sa marami pang mga bagay, lalong-lalo na sa kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanilang buhay. Naranasan nila ang pagpapala ng Panginoon. Yung natitira, siguro isipin ng iba, nabawasan na sapagkat ibinalik ang ikapo sa Diyos at nagbigay ng handog, nabawasan na. Yung dapat ay isang malaking buo na ngayon ay kung ito'y aking ipaglilingkod, ay malaki ang magagawa. Ngunit higit pa ang ginagawa ng Diyos sa mga pagpapala na kanyang ibinibigay sa atin. Kaya hindi dapat tayo maging matakot sapagkat ang Diyos ay may inilaan para sa atin. Sabi sa atin, sino ang dalawang Panginoon na hindi natin kayang paglingkuran ng magkasabay? Ito po ang sabi sa atin, Mateo 6:24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat pupuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa o magiging tapat sa isa at hahamakin ang pangalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, ano po ang sabi doon? Hindi kayang paglingkuran ng sabay ang dalawang Panginoon. Tanging iisa, kahit ano pang dami ng mga Panginoon na mayroon tayo, tanging iisa lang ang bibigyan palagi ng pinakamataas na paglilingkod. At ito'y walang iba kundi ang Diyos o Panginoon na kanyang minamahal. Ganito rin, sa Diyos na nasa langit, ang nagkaloob ng lahat, pati na ang ating kaligtasan, ay hindi ayaw niya makipag-compete sa iba. Ang nais niya paglingkuran lamang natin siya. Pero ang Diyos ng sanlibutan ito. Kaya kung makikita natin, hindi mahalaga, kaya nga hindi magagawa ng isa na gawing Diyos at maging tapat kay Kristo. Sapagkat ito'y hindi maaaring mangyari. Ang maging Kristiyano ay nangangahulugang nagiging lubos na nakadepende tayo sa Diyos. Itong kahulugan ng ng pagiging tiwala. Wala tayong ibang paglilingkuran kundi yun nagbigay ng pagkakatiwala sa atin. At ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kung
tayo'y sasandig sa kayamanan, kung tayo'y sasandig sa mga bagay na ipinagkakaloob ng sanlibutan ito, makikita natin tayo patungo sa kawalan. Sapagkat iisa lamang ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating paglingkuran sa ating buhay. Kaya ito ang dapat nating unawain sa sa ating buhay. Kanino dapat tayo mga Kristiyano na lubusang nakasandig sa bawat pangangailangan natin? Simple lang yung pinapahayag ng Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. So kaibigan, sa gabing ito, ipinapahayag sa iyo ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Unahin nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Lahat ng mga bagay ng iyong pangangailangan sa iyong buhay, ipagkakaloob ng Diyos. Hindi ang iyong kagustuhan. Tandaan po ninyo, hindi ang iyong kagustuhan, kundi ang iyong mga pangangailangan. At kung ang Diyos ay nagiging mabuti sa iyo, na dapat mong parangalan, pasalamatan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya at pagbabalik ng tapat na ikapo. So, ito ay napakahalaga dahil ang paglilingkod sangayon sa unang Juan 4:16 hanggang 18 lalo sa verse 18, walang takot sa pag-ibig. Minsan sa kawalan ng ating ng mga bagay na iniisip nating mawawala kapag tayo ay nagbalik at nagbigay, ay lubusan tayong namamalas natin yung mga bagay na nawawala. Hindi natin naiisip na mas marami pang bagay ang binibigay ng Diyos. Hindi natin kayang lampasan ang kanyang kabutihan. Paano tayo mabubuhay habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Ano ang dapat nating gawin sa pagkakatiwalang ipinagkaloob sa atin? Sa Lucas 19 verse 13, ang sabi ng Diyos, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang ako'y dumating. Ibig sabihin, yung salitang pangalakal ay mag-trade. Sapagkat dito, ito ay talinhaga ng 10 alipin at ng mina na kanilang tinanggap. Ang mina ay hindi po yung hinuhukay sa lupa, kundi ito po ay halaga ng salapi. 10 mina. 10 alipin, 10 mina. Ibig sabihin, bawat isa ay tumanggap at ang utos ng Panginoon niya sa kanyang pag-alis, ipangalakal ninyo ito hanggang ako'y dumating. At ito'y napakahalagang kautusan na ipinagkaloob ng sabi. Ibig sabihin, maglingkod tayo mula sa kaloob na ipinagkaloob natin. Pinagkalooban tayo ng kayamanan, ipaglingkod natin iyon para saan po? Sa pagsaksi sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay at sa pagkaligtasan tinanggap natin. Sa iba, hindi lang para sa atin. Nagkalooban tayo ng lakas ng buhay, ng katotohanan, ng kapaligiran, lahat ng ito ay ipaglilingkod natin. Ipaglilingkod natin hanggang sa araw na dumating ang araw. Yamang tayo mga Kristiyano ay inaamin na kabilang tayo sa Diyos. Paano tayo mabubuhay? Ito ang sinasabi sa Roma 14 verse 8. Kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Wala nang iba. Ngayong itinalaga mo ang iyong buhay sa Panginoon, ang Panginoon ang iyong buhay. Lahat-lahat ng bagay ay yung tinatamo ay sa Panginoon. Anong katangian dapat mayroon ang mga mananampalataya tungkol sa kanilang mga pag-aari? Ito po ang sabi sa atin. Anong katangian? Anong attitude
dapat mayroon ang mga mananampalataya sa kanilang pag-aari. Ang sabi sa atin ganito, Gawa 4:32, at ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino man ay walang nagsasabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Sa bayan ng Diyos, ano po? Walang pag-aaring sa aking sarili, kundi sa diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Sila ano po? Nagtutulungan, nagbibigayan upang mahayag ang pag-ibig ni Kristo bilang tapat na Panginoon na nagbigay sa kanila ng pagkakatiwala ito. Kaya bukas, magaan ang kanilang loob na ano po, tumulong. Lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga naglilingkod para sa Diyos. Lalong-lalo na sa mga taong gumagawa ng gawain ng Panginoon. Hindi maikli ang kamay ng mga mananampalataya ng una. Sapagkat para sa kanila, unang-una, mahal nila ang Panginoon. Mahal nila ang kanilang tagapagligtas. Mahal nila ang nagbigay ng buhay sa kanila. Ang tumubos sa kanila. Kaya walang halaga na silang maipapalit doon sa pagliligtas, sa pagtubos na ginawa para sa kanila. Kaya ibibigay nilang lahat sa paglilingkod, sa sa bilang parangal at pagluwalhati sa Diyos. Gaano ang sabi ni Jesus na ibinigay ng mahirap na balo sa Diyos. Minsan si Jesus ay nasa templo at siya ay naglilingkod doon. At pinamasdan niya sa bandang likuran mga tao nagbibigay ng mga handog. At ito ang kanya naobserbahan. Sapagkat may nakita siyang isang babaeng balo, mahirap na balo na nagbigay ng kanyang handog. So Marcos 12:41 hanggang 44, ito po ang sabi sa atin. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Malalaking halaga. Bilang handog nila. Dumating ang isang babaeng balo at siya naghulog ng kusing. Dalawang mamera na ang halaga ay halos isang pera. 43. Pinalapit niya sa kanyang mga alagad, sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat ng naghulog sa kabangyaman. Sabi ni Jesus, ang babaeng balong ito, kumpara doon sa ibang mga nagbigay, siya ang pinaka malaki ang ibinigay. Gano'n po karami ang kanya ibinigay? 2 kusing. 2 kusing. Maliit ang halaga. Ang value ay maliit. Kumpara doon sa mga malalaking halaga, malalaking perang ibinigay na handog ng mga mayayamang pumasok sa sa pagsamba. Pero sabi ni Jesus, kumpara sa kanila, ang balong ito, mahirap na balong ito, ay malaki ang kanyang ang kanyang ibinigay. Bakit po? Kasi ang nababasa ng Diyos ay hindi ang ang perang nalaglag, ang perang naiabot, ang perang naibigay. Hindi po. Ang nakikita ng Diyos ay dalawa. Number 1, ang puso. Okay po? Ang intensyon ng puso. At pangalawa, ang nakikita ng Diyos, ang pinapahalaga ng Diyos ay yung natira. Ano ang natira sa iyo? Anong natira doon sa balo? Pagkatapos niyang ibigay yung 2 kusing. Isang mahirap na ito, na gusto rin makatulong sa gawain ng Diyos. Ang natira sa kanya ay wala na. Sapagkat ang ibinigay niya ay ang lahat-lahat na mayroon siya. Sa pagnanais ng kanyang puso na tumulong sa gawain ng Diyos, kahit yung pinakamaliit na yun na lamang ang mayroon siya, ipinagkaloob niya. Yan sabi ni Jesus ay ganito. Sapagkat silang lahat ay naghulog
mula sa kanilang kasaganaan. Yung iba, nagbigay dahil marami sila. Parang umaapaw lang. Sumusobra lang yung kanilang ibinigay kahit napakalaking halaga. Pero ang babae na ito, ngunit siya, sa kanyang kasalatan o kawalan, ay inihulog ang lahat ng nasa kanya. At ano ang sabi ni Jesus? Yun ang kanyang buong kabuhayan. Kaibigan, sa sandaling ito, ang nais ng Panginoon ay tayo'y maging katiwalang tapat na nagbibigay ng parangal sa ating Diyos. Ano ang dakilang laban na dapat tayo mga Kristiyano ay lumakan? Sa unang Korinto 6:12, sinasabi sa atin, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking layunin. Kaya't ngayon, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ano po ang sabi doon? Gawin yung battle of faith, yung laban ng pananampalataya. Sapagkat dito tinawagan tayo patungo sa kaligtasan, patungo sa buhay. Kaibigan, ito ang nais ng Panginoon para sa iyo. Lalong-lalo na sa iyo na nagpapanukalang tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas. Lahat na sumunod sa Panginoon, ganito ang naging kapasyahan. Hindi ang sarili, kundi si Kristo. Sabi sa Galatia, Kapitulo 2:20, hindi na ako, kundi si Kristo. At ito ang napakahalaga. Kaya kung makikita natin, hindi rin naman nawawala sa Panginoon na siya bigay ng reward, bigay ng kaloob. Sa katapusan ng lahat ng mga bagay na ito, sa kanyang pagdating, meron siyang inihanda. Ano ang tatanggapin ng mga tapat na katiwala pagdating ng Panginoon? Ito po ang sabi sa atin, itong huling talatang atin kung pag-aaralan. Sabi sa Mateo 25:21. Sinabi ng Panginoon niya, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, tatlong ang sinasabi dito. Ano po? Una, appreciation. Appreciation ng Panginoon na tayo ay mga tapat na alipin. Ano po? Yun ang tatanggapin natin sa ating Panginoon bilang tapat na katiwala. Ikalawa, yan po, promotion. Naging tapat ka sa kaunti, ngayon ay pamamahalain kita sa marami. At ang pangatlo, ay celebration. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Isipin mo, kagalakan ni Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. At yung iyong ginawa na katapatan bilang katiwala niya sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ay nagpapangiti, nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Kaibigan, sa gabing ito, ang Panginoon ay handang tanggapin ka bilang kanyang mabuting katiwala. Ang dalangin ko, matagpuan mo nawa na si Jesus ay lubusang tapat sa iyo upang sa buhay na ito mapatutuhanan mo sa laban ng iyong pananampalataya na mayroon kang Panginoon at tagapagligtas na naglaan ng kanyang buhay upang ikay maligtas. At kung siya'y hihingi ng isang bagay upang iyong ipaglingkod para sa kanya, ay matawagan ka bilang tapat na katiwala niya sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Isa lang ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon. Sapagkat sa iyo ibinibigay ng Diyos ang mga pagpapalang kaloob na gusto niyang gamitin mo sa pagsulong
pagsaksi, pagpapahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo upang ang iba naman ay makatagpo ng kaligtasan na kagaya ng kaligtasan tinanggap mo. Ang dalangin ko sa sandaling ito ay ating maunawaan ang mabuting pahayag na ito na tayo ay mga tinawagang Kristiyanong katiwala. Kung ang pasya mo ay tanggapin si Jesus at ikaw ay maging katapat na katiwala niya, nais kitang idalangin sa Diyos sa sandaling ito. Dakilang Diyos, akin pong tinatagubilin sa inyo ang aking mga kaibigan na nasa gitna ng pag-aaral ngayon, na sila, Panginoon, sa kanilang kapasyahan na maging tapat na saksi, ay inyo pong basbasan. Ang kanilang pasya ay inyong panghawakan, makapaglingkod sila sa iba sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Sa mga kaloob na ipinagbigay mo, ang kayamanan, ang kanilang katawan, ang panahon, ang katotohanan, ang kapaligiran, at ang marami pang ibang kaloob na sadyang kayo lamang ang nagbigay sa kanya. Kapag bigay sila ng walhati na sa kanilang kayamanan, palagi nilang unahin ang gawain mo sapagkat nais mong dumating na ang Panginoong Hesus. Marami pong salamat o Diyos sa inyong panawagan sa aking mga kaibigan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Tapusin po natin ang atin pong pag-aaral ngayon sa pamamagitan ng pag-awit ng atin pong theme song, Ligaya ng Buhay Kung Kilala Mo si Kristo. Atin pong ihanda ang ating mga sarili at atin pong sama-samang awitin ang atin pong theme song sa sandali ito. Okay po. Ligaya ng tapusin po natin sa pamamagitan ng panalangin. Maraming pong salamat o Diyos sa inyong kabutihan. Sa panahon na pinagkaloob namin, sa pagtatapos namin, sa pag-aaral namin. Ang kapurihan sa iyong dakilang pangalan ay mahayag. Ang katotohanan ng aming pinag-aralan ngayon ay magbigay, Panginoon, ng inspirasyon sa amin. Lalong-lalo na po sa pagtawag mo sa amin na maging tapat na katiwala. Basbasan niyo po
ang mga kapasyahan ng bawat puso na handang maglaan, tumulong at magbigay ng kanilang kayamanan, ng kanilang oras, ng kanilang panahon, ng kanilang pangangatawan, lakas ng katawan sa paglilingkod para sa Diyos upang ipahayag ang katotohanan at isulong ang kaharian ng Panginoong Hesus. Ang pagpapala ninyo ipagkaloob sa bawat isa ngayong gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Hesus. Amen. Amen. Muli po, marami pong salamat sa bawat isa na sumubaybay. Hindi po bumitaw kahit pa nagkaroon ng break sa atin pong live streaming. Nice. Sa sandaling ito, amin pong pinapasalamatan kayo sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Bukas, magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral na gagawin. Magandang gabi po sa inyong lahat.